Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 836. Krisis sa Ganyu. Tumalon si Lin Fang sa langit gamit ang kanyang Xiaoyao agility technique. Ang kanyang katawan ay naging anino habang sumasayaw sa kalangitan sa hindi kapanipaniwalang bilis. Biz. Si Lin Fang ay hindi na makakalipad ng mas mataas dahil isang grupo ng mga uwak ang hamarang sa kanyang daan sa kalangitan. Tila isang sapot ng kamatayan na sinusubukang hulihin si Lin Fang na parang isda. Ang palasyo ng Jade Emperor ay lumitaw sa kamay ni Lin Fang, naglalaman ito ng nakakatakot na imperial na chi na nagpakalat sa kamatayang chi pati na rin sa mga uwak. Ang palasyo ni Lin Fang ay tumakbo sa kalangitan na nagbukas ng daan at pagkatapos ay naging puso muli. Bumalik si Lin Fang sa isang anino at ginamit ang kanyang Xiaoyao step technique para lumipad palayo. Sinusubukan niyang umalis sa Death Valley. Biz. Biz. Toa. Ang mga nakakatakot na sinag ng kamatayan ay patuloy na lumilitaw si Chi. Nagsisimula pa lang na matanto ni Lin Fang kung gaano talaga katakat ang Death Valley. Maraming naglalakihang mabangis na hayop ang naroon at ang pagkamatay nila Chi ay nakakatakot. Hindi pa man lang nakakalapit sa kanya ang mga hayop ngunit nararamdaman na niya ang kanilang Chi. Hinawakan ni Lin Fang ang isang demonyong body at agad itong nilunok. Isang nakakatakot na lakas ang nagsimulang damaloy sa katawan ni Lin Fang, pakiramdam niya ay sisabog ang lahat ng kapangyarihang ito sa loob niya. Kacha. Ang kanyang mga buto ay nagkakaluskos, ang kanyang mga mata ay nanlamig. Ang kamatayan ni Chi ay hindi na kayang kaagnasan ang kanyang katawan at hindi na niya ito maramdaman. Ang mahaba niyang buhok, ang buong katawan, para siyang totoong demonyo. Boom! Bumangon si Lin Fang sa hangin ng may hindi kapanipaniwalang bilis. Gayunpaman, ang mga hayop ay mas mabilis, lalo na nang makita nila na si Lin Fang ay kumain ng isa sa mga body. Ang mga body ay nasa puno doon, pumunta at pumili ng ilan. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang, lumitaw ang isang body sa kanyang kamay at itinapon niya ito. Sa oras na iyon, dalawa pang demonyong body ang tumubo sa puno. Nabaliw ang mga hayop na iyon nang makita nila iyon, bigla silang tumalikod na parang nakalimutan na nila si Lin Fang. Nang malapit na sila sa puno ay nagsimula ang isang malaking digmaan. Sinamantala ni Lin Fang ang kaguluhan upang tumakbo ng mas malayo, ngunit habang siya ay lumalayo ay may lumitaw na ilang silhouette. Emph. Ang mga nasa labas ng lambak, ang malalakas na cultivator ng East Sea Dragon Palace, ay nakakita ng demonyo na umalis sa lambak. Pagkatapos noon, bigla silang naging interesadong makita kung ano ang nasa lambak. May something pa ba sa loob? Dati nang pumasok si Lin Fang sa lambak at nakakagulat na hindi siya namatay. Siya ay malamang na nakaligtas at may pananagutan sa kasalukuyang kaguluhan ng Death Valley. Nakakagulat, hindi ka pa namatay. Nakita ng isa sa malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace si Lin Fang at naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Siya ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha habang inihagis ang sarili kay Lin Fang. Maaaring nagtataglay si Lin Fang ng isang kayamanan na dating pag-aari ng Jade Emperor, kaya kailangan niyang maging maingat. Mamatay. Ang taong iyon ay isang cultivator ng Tianqi layer. Iniunat niya ang kanyang braso na pagkatapos ay naging mga kuko ng dragon. Ang pinakawalan na chi ay naging dragon at gustong salakayin si Lin Fang. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang braso at sinuntok, nagpakawala ng mga demonyong enerhiya. Boom! Nang magbanggaan ang mga energies, agad na nag-disperse ang dragon na baha. Ang nakakatakot na suntok ni Lin Fang ay patuloy na bumagsak sa katawan ng kanyang kalaban. Kumalat sa hangin ang mga kaluskos. Literal na winasak ni Lin Fang ang katawan ng kanyang kalaban. Matapos patayin ng lalaking iyon, hindi tumigil sa paggalaw si Lin Fang. Ang kanyang silhouette ay kumikislap gamit ang Xiaoyao agility technique, ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Yung iba namang natulala pa. Napatay ni Lin Fang ang isang cultivator ng Tianqi layer sa isang suntok. Paano? Nakakatakot ang kamao ni Lin Fang. Sa oras na napagtanto nila ang nangyari, wala na si Lin Fang. Sa kanyang agility technique, nakakagalaw siya ng mas mabilis kaysa sino man sa kanila. Habulin mo siya. Galit na sigaw ng isang tao. Ngunit pagkatapos, isang nakakatakot na kamatayan si Chi ang lumitaw mula sa kanilang likuran. Nilainggan nila ang kanilang mga ulo at nakita ang mga nakakatakot na hayop na umuusbong mula sa Death Valley at umaatake sa kanila. Nakatingin sila sa mga taong iyon sa malamig na paraan. Ang mga cultivator ay may impresyon na sila ay mamamatay. Tour. Isang nakakatakot na Chi ang lumabas mula sa mga hayop na iyon at binalot ang mga cultivator. Masyado silang mabilis na nawalan ng buhay. Takasan. Sa wakas ay napagtanto nilang ang tanging pagkakataon nilang mabuhay ay ang pagtakas. Gayunpaman, ang kamatayan na si Chi ay dumidikit sa kanilang balat at unti-unti pa rin silang nawawalan ng buhay. Hindi nagtagal bago sila bumagsak at namatay. Ang mga nakakatakot na hayop na iyon ay nakatingin sa malayo. Gusto na nilang umalis sa Death Valley pero parang natakot sila, parang may pumipigil sa kanila na umalis. Ang mga hayop na iyon ay lubos na naunawaan na noong sila ay ipinanganak, ang napakalakas na cultivator na iyon ay nilikha na silang patay. Ang kanilang mga kaluluwa ay patay at hindi makaalis sa Death Valley. Kung umalis sila sa lambak, talagang mamamatay sila. Mabilis na kumalat ang balita na sinira ng demonyo ang selyo at umalis sa Death Valley. Maraming malalakas na cultivator mula kay Ganyu ang sumugod sa Death Valley. Ang mga alamat ay totoo.
Ang isang demonyo ay talagang nakulong sa Death Valley at ang kanyang lakas ay nabuklod. Baka may iniwan ang demonyo sa lambak pagkatapos umalis. Hindi lamang ang mga disipulo ng pinakamalaking sekta at iba pang maimpluwensyang grupo ang sumugod doon, kundi pati na rin ang kanilang malalakas na cultivator. Sa pagkakataong ito, ang pinakadakilang grupo ng impluwensya mula sa rehiyon ng Ganyu ay magkakapit-bisig upang makaligtas sa Death Valley. Kasabay nito, may iba pang ipinagtataka, nasaan na ang mga taong napunta sa misteryosong mundo. Nawala na sila, hindi na bumalik ang mga batang cultivator o ang kanilang mga kasama. Tapos, may kumalat pang balita. Maraming tao ang nakapansin na karamihan sa mga tao ni Tianqi ay bumalik. Maaaring hulaan ng ilang maimpluwensyang grupo ang nangyari. Tungkol sa katotohanan na si Lin Feng ay nakakuha ng isang mahalagang kayamanan na pagmamayari ng Jade Emperor, walang nakakaalam tungkol dito. Ang mga tao mula sa East Sea Dragon Palace ay nagtago ng sikreto kung hindi ay napakahirap para sa kanila na nakawin ang kayamanan. Walang sino man ang tatalikuran ng gayong kayamanan, si Lin Feng ay maaaring inatake ng mga tao mula sa Tianqi kung alam nila na nakuha niya ang kayamanan. Habang may krisis na nagaganap sa Ganyu na nauugnay kay Lin Feng, ang huli ay naka-cross-legged sa isang kuweba sa isang bundok. Nakapikit ang mga mata niya at nagmumuni-muni. Mayroon siyang napakaraming hindi kapani-paniwalang kayamanan at kailangan niyang makapasok sa layer ng Tianqi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 837, bumalik sa Tianqi. Bumalik sa Death Valley, isang malaking digmaan ang nagaganap. Ang mga cultivator mula sa mga maimpluwensyang grupo ng Ganyu ay sama-samang pumunta doon at dinala ang kanilang mga hayop upang labanan. Nanginginig ang lupa at langit, na tila baguguho ang lambak. Ang mga mabangis na hayop na iyon na nagtataglay ng kamatayan chi ay walang awa na umaatake sa mga cultivator. Daan-daang mga maimpluwensyang grupo ang nagsanib kamay sa Death Valley. Gayunpaman, kalunos-lunos pa rin ang resulta, isang napakaraming disipulo ang namatay doon, maaaring pinatay ng mabangis na hayop o nasira ng kamatayan chi. Kung sulit ang digmaan, hindi na muling magiging bawal na lugar ang Death Valley. Sa pagkakataong ito, ang malalakas na cultivator ng Ganyu ay nagplano ng lahat. Gayunpaman, isang panloob na digmaan ang ganap. Gusto ng mga cultivator na kontrolin ang Death Valley ngunit sa kabuuan, sila ay gaaman pa rin at lubos na ambisyoso. Natagpuan nila ang ilang hindi kapani-paniwalang mga banal na marka at ang bato ng selyo ng demonyo na binasag ng 3 buhay na demonyo. Maaaring supilan ng batong iyon ang kapangyarihan ng demonyo kapag buo na ito. Kahit sa mga piraso, naglalaman pa rin sila ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Habang nakikipaglaban ng mga cultivator, parami ng parami ang mga ulap sa himpapawid, nagbabago ang buong rehiyon. Bumagsak ang isang nakakatakot na puwersang mapang-api, napakalakas nito na kahit ang mga cultivator ng zone ay gumapang sa lupa. Sabay-sabay na tumigil sa pakikipaglaban ng buong pulutong at itinaas ang kanilang mga ulo patungo sa langit. Nakakatakot na enerhiya. Lahat ay biglang natakot sa mga puyo ng tubig sa langit. Ano ang nangyayari? Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang bumagsak mula sa langit at sa sandaling iyon ay tumalsik ang dugo ng marahas sa bibig ng maraming tao. Ang mga cultivator ng zone ay nahulog sa lupa at malakas na nanginginig. Halos hindi sila makahinga. Bumalik na ba ang demonyo? Sa wakas, sa isa sa mga vortex, lumitaw ang isang mukha. Mukha itong dominante at maharlika na parang isang emperador. Nakakatakot na cultivator. Nanginginig ang mga tao ngunit walang pakialam ang mukha na iyon. Sinulyapan lang nito ang mga piraso ng sirang bato sa lupa. Ang mukha na iyon ay sumulyap sa mga tao ng ilang segundo, ngunit ang mga taong iyon ay hindi naglakasloob na salubungin ang kanyang tingin. Ang nakakatakot na puyo ng tubig ay naglabas ng malalakas na tunog ng dagandong habang ang mga ulap ay gamulong sa mga alon. Ang mukha pagkatapos ay nawala, kasama ang puyo ng tubig. Sa kalaunan ay bumalik sa normal ang lahat ngunit ang mga tao ay nanatiling hindi gumagalaw ng mahabang panahon, hindi na nakabawi. Ilang sandali bago, ang silweta sa kalangitan ay isang emperador. Naramdaman niya na ang bato, na nagpahirap sa kapangyarihan ng 3 buhay na demonyo, ay nabasag kaya siya mismo ang pumunta dito upang tingnan ito. Isang emperador. Nakakita sila ng isang tunay na emperador. Alam ng lahat na ang puyo ng tubig ay kapangyarihan ng isang emperador. Ang emperador ay wala sa Ganyu kaya ipinakulong niya ang demonyo doon. Alam niyang mahina talaga ang mga tao sa Ganyu kaya naisip niya na ito ay magiging isang ligtas na lokasyon. Hindi niya akalain na makalipas ang 1,000 taon, pupunta si Lin Feng sa lambak at gugulo ang kapayapaan at katahimikan ng rehiyon. Sa pag-asa sa palasyo ng Jade Emperor, narating niya ang kailaliman ng Death Valley at napag-aralan ang unang bahagi ng 3 kasanayan sa buhay. Pagkatapos ay hiniram ng demonyo ang katawan ni Lin Feng upang sirain ang salita sa bato at palayain ang demonyo. Pagkaalis ng demonyo, walang balita kung saan siya nagpunta. Ang kanyang kapangyarihan ay inapi sa loob ng 1,000 taon at ang kanyang chi ay masyadong mahina. Magtatagal bago magsimulang magdulot muli ng gulo. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay nasa isang kuweba sa kabundukan. Naka-cross-legged siya at kumikislap ang mga ilaw ng demonyo sa kanyang katawan. May vortex sa loob ng utak ni Lin Feng na naging isang dambuhalang, galit na karagatan, na naging sanhi ng pagbabago sa buong katawan ni Lin Feng. Ang kanyang chi ay naabot na ngayon ang pinakatuktok ng Zuan Chi layer.
Ang kanyang demonyong chi ay lumalabas sa kuweba habang ang kanyang utak ay sinasalakay ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang katawan ay pinagsama sa langit. Gayunpaman, ang kanyang isip at ang kanyang kamalayan ay hindi maaaring maging isa, ang kanyang kamalayan ay hindi maaaring maging tunay na makadiyos na kamalayan. Boom! Ang mga ilaw ng demonyo at ang purong chi ay nagkalat at bumalik sa katawan ni Lin Fang. Naging kalmado muli ang kuweba ngunit hindi pa rin nakakalusot si Lin Fang sa layer ng Tian Chi. Parang may pumipigil sa kanya. Ngunit alam ni Lin Fang na malapit na siyang mag-level up. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng perpektong pagsasanib sa kalangitan, paglalagay ng kanyang puso sa ganap na kapayapaan, pagkakaroon ng dalisay at hindi maruming kamalayan, at pagsasanay sa pag-iisip. Doon lang siya makakapag-level up. Hindi niya maaaring hayaan ang anumang bagay na makagambala sa kanya ngayon, kailangan niyang magsanay ng maingat na kamalayan. Ang kanyang isip at puso ay kailangang nasa perpektong symbiosis upang makapasok sa layer ng Tian Chi. Si Meng Qing, Xinye, ang kanyang mga magulang at iba pa ay patuloy na lumalabas sa kanyang utak. Dahil sa mga pag-iisip na ito ay hindi siya makalusot sa layer ng Tian Chi. Tumayo si Lin Fang at huminga ng malalim. Pagkatapos ay umalis siya sa kuweba at tumingin sa malayo. Tian Chi. Bulong ni Lin Fang. Dapat ay pumunta siya sa Tian Chi ngunit marami siyang kayamanan. Ngayon ay natatakot siyang bumalik, natatakot na mawala ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Kung tutuusin, mas mahina siya kaysa sa mga cultivator ng Zun. Kung gusto nilang kunin ang kanyang mga kayamanan, kung gayon ang sitwasyon ay magiging lubhang mapanganib. Tian Chi, sana hindi mo ako bigwan. Isip ni Lin Fang. Makapunta lang siya sa Tian Chi dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Kung hindi, hahanapin at papatayin siya ng mga tao mula sa East Sea Dragon Palace. Kumislap ang silweta niya habang patungo siya kay Tian Chi. Bumalik siya sa Tian Chi, may snow sa lahat ng dako at napakalamig. Noon, ang 7 Snow Eagles ay bumalik sa Tian Chi at lahat ng tao sa kanilang likuran ay nakakuha ng mga mahalagang kayamanan, lalo na si Jun Mongxi at ang kanyang mga kaibigan. Alam ng mga Zun cultivator ng Tian Chi na nakuha ni Lin Fang ang Jade Emperor's Palace dahil sinabi ito ng kanyang mga kaibigan. Matapos makabalik ang lahat sa Tian Chi, mabilis na kumalat ang balita. Ang pagkawala ng lahat ng malalakas na cultivator mula sa mahiwagang mundo at ng mga naghihintay sa labas. Bukod dito, may ilang bangkay na rin ang natagpuan. Nakita ng ilang tao na pinatay din ni Lin Fang si Duan Wuya. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilang tao mula sa East Sea Dragon Palace at hinabol sila. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa East Sea Dragon Palace, ngunit alam nilang nasa panganib si Lin Fang. Kung susumayan, alam ng mga tao mula sa Tian Chi na kukuha sila ng atensyon ng maraming tao. Una, ang kanilang mga cultivator ay nakakuha ng maraming mahalagang kayamanan, at ang isa pang dahilan ay si Lin Fang. 2 tao lang ang nakakaalam kung paano nawala ang lahat, sina Lin Fang at Duan Wuya. Gayunpaman, si Duan Wuya ay pinatay ni Lin Fang sa East Sea Dragon Palace kaya si Lin Fang ang huling nakaalam. Masyadong maraming sikreto si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 838, tinutulig sa si Lin Fang. Napakalamig sa Tian Chi dahil ang kapaligiran ay puno ng yellow chi. Sa isa sa mga bundok ng pangunahing hanay ng kabundukan ng Tian Chi, may isang taong nakasuot ng snowy white robe. Siya ay kasing ganda ng dati ngunit sa mga araw na ito, si Tian Chi Zu ay nawalan ng tiwala sa sarili at kumpiyansa. Hindi na siya ang dalisay at banal na babae ng Tian Chi. Kahit naligtas siyang nakabalik mula sa mahiwagang mundo at nakakuha ng maraming kayamanan at kakayahan, hindi na siya naging proud gaya ng dati. Nasaktan ang puso niya. Napakaraming malalakas na henyo kay Ganyu at naisip niyang makakalaban niya silang lahat. Ngunit sa totoong labanan, napagtanto niya na maaari lamang siyang mag-observe sa kanyang lakas. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa mga batang pinuno, bumalik sila sa Tian Chi na ginawang kalokohan ng kanilang sarili. Gayunpaman, sa kanila, si Tian Chi Zu ay marahil ang pinakamahina. Malayo siya sa pagiging kasing lakas ni Lin Fang. Dati niyang sinasabi na hindi sila mga disipulo ni Tian Chi at hinahamak niya noon si Huang Fulong. Hindi na kailangang sabihin, ang paglalakbay sa mahiwagang mundo ay may negatibong kahihinatnan sa kanyang pag-iisip. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, may isang malakas na chi. Itinaas ni Tian Chi Zu ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. May silhouette sa abot tanaw ngunit hindi niya ito makita ng malinaw dahil sa snow. Ang silhouette na iyon ay napakabilis na hindi man lang ito masundan ng mga tao ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga hakbang ay hindi kapanipaniwala na para bang nakamit nila ang perpektong pagkakaisa sa mga ulap. Napakagandang agility technique. Nagulat si Tian Chi Zu. Ang taong iyon ay sumugod sa kalangitan at dumaan sa tabi niya. Hinahampas ng bagyo ang kanyang buhok nang madaanan siya, ngunit nagkaroon siya ng oras upang makita ang mukha. Lin Fang. Ang taong iyon ay si Lin Fang, malaya at walang pidgel, kumikilos sa napakabilis na bilis. Ang bilis ni Lin Fang ay tumaas ng husto mula noong misteryosong mundo. Naabot na ni Tian Chi Zu ang pinakatuktok ng Zuan Chi layer ngunit hindi man lang niya masundan ang kanyang mga mata si Lin Fang. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay mas mababa ngayon. Hinamak siya ni Lin Fang, ang babaeng dating hinahangaan at sinasamba sa Tian Chi. Umalangaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Lin Fang.
Hindi mo deserve ang isang tulad ni Huang Fulong, napakabuti niya para sa iyo. Noong nakaraan, sa 7 Snowy Peak ng Tianqi, si Tian Zuanfang lang ang walang palasyo. Ito ay tumanggi at ang pinakamahinang grupo ng Tianqi. Ang malalakas na cultivator na na-recruit ay ayaw pumunta doon at sa huli, sila ay na-recruit ng iba pang Snowy Peak. Gayunpaman, ang mga araw pagkatapos ng paglalakbay sa mahiwagang mundo, si Linfang ay nakakagulat sa lahat. Halos lahat ng mga nakakuha ng pinakapambihirang kayamanan sa mahiwagang mundo ay mula kay Tian Zuan. Sila ay naging mga underdog. Ang Tian Zuan ay may 3 Grow Zone Cultivator. Ang Snow Zone Cultivator, ang cultivator ng apoy na si Zun at ang cultivator ng Taybak na si Zun. Sa oras na ito, iniwan nila ang kanilang pribadong paglilinang at pumunta sa dakilang palasyo sa pangunahing tuktok kung saan sila karaniwang nakatira. Sa labas ng isang palasyo, sa isang tuktok, mayroong isang malaking palasyo na hindi nagpakita ng mga palatandaan ng tirahan. Parang inabandona. Ngunit sa paligid nito, may mga estudyanteng nag-uusap at nag-aaral ng cultivation. Gayunpaman, ang rurok na iyon ay tila dumaan sa isang sakuna. Mayroong isang grupo ng mga silhouette sa itaas, nakasuot ng mga damit na nagdadalamati. Hinaharangan nila ang pasukan sa palasyo. Ang mga taong iyon ay miyembro din ng Tian Chizu ngunit sila ay mula sa Tian Shufang. Sa mga disipulo ni Tian Shu na napunta sa mahiwagang mundo, wala ni isa sa kanila ang nakabalik na buhay. Ang dahilan ay hindi dahil pinatay sila ng iba, ngunit sa halip ay nagdusa mula sa panloob na tensyon. Hindi nila kinaya na ang mga pumatay sa mga tao ni Tian Shu ay lumabag sa mga patakaran ng Tianqi, kailangan nilang parusahan. Gayunpaman, bakit sila mapaparusahan? Sa misteryosong mundo, gustong patayin ng mga disipulong iyon ng Tian Shu si Linfang at ang kanyang mga kaibigan. Iyon ang naging sanhi ng galit ni Linfang sa unang lugar. Walang nakakaalam ng eksakto kung ano ang nangyari sa Tianqi, ngunit hindi inamin ng mga nagkasala ang kanilang mga pagkakamali. Ngayon, ang ilang mga tao mula sa Tian Shu ay umiikot sa isang palasyo. Si Linfang ay komandat sa malapit, tumatakbo sa kanilang direksyon. Nagpa siya si Linfang na huwag pansinin ng mga tao sa paligid ng palasyo, nagulat siya ngunit nagpa siya na huwag ng pakialaman ito. Napalingon sila. Alam nila ang pangalan ni Linfang ngunit hindi pa nila ito nakita. Sa makatuwid, hindi nila siya nakilala. Nakatingin lang sila sa kanyang pagguhit sa kalangitan patungo sa palasyo. Si Jun Moshi, Huang Fulong at ang grupo ay nasa loob ng palasyo. Tumayo silang lahat at mukhang tuwang-tuwa na makitang muli si Linfang. Linfang, Linfang. Sinisigaw ng lahat ang pangalan ni Linfang. Matagal na silang walang narinig tungkol sa kanya. Hindi nila alam kung buhay pa siya. Siyempre, labis silang nag-aalala tungkol sa kanya. Pinabalik sila ni Linfang nang wala sila kaya natakot sila sa kanyang pahihinatnan. Linfang, baliw ka. Bakit hindi mo ako sinama? Nakangiting sabi ni Huang Fulong. Naglakad ang lahat patungo kay Linfang, mukhang nag-aalala sila na para bang nasugatan siyang bumalik. Tumiti si Linfang sa mainit at banayad na paraan. Nagkaroon siya ng mabubuting kaibigan, ang sarap sa pakiramdam na bumalik. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumanggo ang lahat at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinagot ni Linfang ang kwento tungkol sa kung paano siya hinabol ng East Sea Dragon Palace ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa Death Valley. Masyadong mabigat ang kahihinatnan, kailangan niyang mag-ingat kapag pinag-uusapan ito. Kaya ikaw si Linfang. Sabi ng malamig na boses mula sa likod ng kwarto. Ang mga nakaharang sa pasukan ng palasyo sa labas na nakasuot ng panluluksa ay narinig ang pangalan ni Linfang at agad na pumasok sa loob na galit na galit. Dahan-daang tumalikod si Linfang at naglakad patungo sa kanila. Ang mga taong iyon ay nakapaligid sa palasyo at hindi magalang noong siya ay unang dumating. Tila hindi nila iginalang ang Tianqi at ang mga patakaran nito. Linfang, sila ay mga tao ni Tianshu. Nang bumalik si Bai Lishi, pinagtaksilan niya ang sarili niyang grupo at nagpas siyang sumali sa Tianshu. Tinulig sa niya at sinabi sa kanila na pinatay mo ang mga tao ni Tianshu. Magmula noon, araw-araw silang nakatayo sa paligid ng palasyo. Bulong ng Tang Yuyu sa mga tainga ni Linfang. Biglang nanlamig ang mga mata ni Linfang. Anong bastard? Pinayagan ni Tianqi ang isang grupo ng mga walang kabuluhang cultivator sa antas ng Zuan na palibutan ang palasyo at hiyain ang imperyo. Tanong ni Linfang habang nakatingin sa mga tao. Hindi iyon madali. Nakatanggap sila ng order mula sa isang Tian Shu Zun cultivator, kung hindi, hindi ito magiging posible. Paliwanag ni Yun Feiyang. Tumanggo si Linfang, naiintindihan na niya ang sitwasyon ngayon. Ang mga taong iyon ay may suporta mula sa isang Zun cultivator. Ang mga tao ni Tian Shu ay pinatay lahat ni Linfang sa mahiwagang mundo, kaya natural na galit sila. Ngayon, bumalik na si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 839. Asar, kayong lahat. Linfang, umalis ka dito. Galit na sigaw ng isang boses sa labas ng palasyo. Pinatay mo ang mga tao ni Tianqi, napakalakas at walang hiya. Humanda kang mamatay para sa iyong pagkakasala. Pinatay mo ang mga disipulo ni Tianqi, iyon ay isang pagkakasala. Nakakagulat, bumalik ka. Lahat ng mga taong iyon ay gustong patayin si Linfang. Mula sa loob ng palasyo, tumingin si Linfang sa karamihan at dahan-daang naglakad patungo.
Tiningnan niya sila ng masama. Lin Fang, alam mo ba ang bigat ng kasalanang ginawa mo? Sabi ng isang taong nakaturo kay Lin Fang. Pagkasala. Mahinahong tanong ni Lin Fang. Emph. Bumalik sa misteryosong mundo, nakakagulat na pinatay mo ang mga tao mula sa Tianqi. Pinatay mo ang lahat mula sa grupong Tianshu. Nilabag mo ang mga alituntunin ng ating imperyo kaya humanda ka sa iyong pagkakasala. Sabi ng taong iyon sa matalas na boses habang naglalakad patungo kay Lin Fang. Sinong nagsabi na pinatay ko sila? Sabi ni Lin Fang na parang walang pakialam ngunit ang kanyang kawalang interes ay naglalaman ng kaunting lamig. Nakita ni Bai Lishi na pinatay mo sila. Hindi kaya sinusubukan mong gumawa ng mga dahilan ngayon. Dahil wala nang silbi sa puntong ito. Gumawa ng excuses. Hindi ako, pinatay ko sila. Sagot ni Lin Fang na walang malasakit gaya ng dati. Mas galit na galit silang lahat ngayon. Pero, mga basura lang sila, kaya sino ang nagbigay sa iyo ng autorisasyon para sabihin sa akin na nakagawa ako ng pagkakasala? Papuntahin si Bai Lishi dito at ayusin natin ang mga account. Mga piraso ng basura. Ang mga nagsabi na nakagawa ako ng isang pagkakasala ay dapat pumunta dito at makipag-usap sa akin ng direkta. Dahan-da ang sabi ni Lin Fang. Baka gusto mong makaganti ngayon. Sabi ng mga taga Tianshu. Hindi ako mapakali na makipag-usap sa isang grupo ng mga walang katulad mo. Ang mga tao mula sa Tianshu ay pawang tuso. Nagplano sila laban sa akin at gusto nila akong patayin sa labas ng Tianshu. Noong pinatay ko sila at protektahan ang aking sarili, nakita ng lahat ang pangyayari. Kaya kung may mag-aakalang nakagawa ako ng pagkakasala, pumunta sila rito at kalabanan ako. Kung hindi, lahat kayo ay maiinis. Sabi ni Lin Fang. Gaano kabaliw ang lalaking ito, pinagsasabihan sila ng ganyan. Ang tanging paraan para makabalik kami ay kung isasama ka namin. Sabi ng mga taga Tianshu. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang boses ay naglalabas ng mga dumadagandong na tunog na tumatagos sa kanilang mga tainga. Kaagad pagkatapos, galit na sumigaw si Lin Fang. Pumunta kayo rito at pinalibutan ang palasyo, maling inaakusahan ako ng isang pagkakasala. Masyadong malayo ang narating nyo. Kung hindi kayo mainis ngayon, gagawin ko kayong asarin. Tinatakot mo ba kami? Ako ay. Sabi ni Lin Fang habang naglalakad palapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang kulog at puno ng pagpatay. Fo. Ang mga taong nagpapasya kung ano ang gagawin. Napaka-brutal, ngayon ay pinapahiya niya ang mga tao ni Tianshu. Na-curious ako kung paano mo kami maaser. Sabi ng pinuno ng grupo, isang cultivator ng ikasyam na layer ng Zuanqi. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila malamig sa yelo at puno rin ng mga intensyon na pumatay. Sige, ipapakita ko sa iyo. Tumalon si Lin Fang at lumitaw ang maraming anino niya. Malabong anino lang ang nakikita nila, hindi matukoy ang tunay na Lin Fang sa mga anino na iyon. Bumisang tunog ng kulog ang kumalat sa hangin at umihip ang hangin ng napakalakas na parang mga razor blades. Gulong-gulo ang buhok ng lalaking iyon at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Bigla niyang sinuntok ang hangin, umaasang swertehin siya. Mawala. Sigaw ng galit na galit habang kumakalat sa hangin ang mga kaluskos. Isang nakakatakot na lakas ang tumusok sa mga buto ng lalaking iyon. Isang kamao ang bumagsak sa kanyang dibdib at siya ay natangay sa malayo. Isang kalabog na tunog ang maririnig kasabay ng matinding hiyaw ng sakit. Nagulat ang lahat sa suntok ni Lin Fang. Mabilis na binalik ni Lin Fang ang tingin sa kanila, at nagsimula silang pagpawisan. Dahil hindi ka aalis, mukhang kailangan kitang paalisin. Tumalon muli si Lin Fang gamit ang kanyang agility technique, mukhang hindi ka panipaniwala. Boom! Si Lin Fang, gamit ang kanyang agility technique, ay sinuntok pa ang ilan sa kanila at tumalsik ang dugo habang lumilipad sila sa malayo. Boom boom boom! Nagsimula ang isang nakakatakot na bagyo. Ang mga taong Tianshu na iyon ay pinagsusuntok lahat, sunod-sunod. Walang makakasabay kay Lin Fang o makalaban sa kansutok. Si Lin Fang ay naging masyadong malakas, taglay niya ang lakas ng Heruka at kumain siya ng demonyong body. Ngayon ang kanyang mga kalamnan ay napakahirap, tulad ng bakal. Walang cultivator ng Zuanqi layer ang maaaring hamanin siya. Ang kanyang agility technique. Napag-aralan ni Tang Yuyu ang agility technique na iyon at siya ay napakabilis, ngunit si Lin Fang ay mas mabilis. Tang Yuyu ay ngumingiti sa isang maningning paraan. Si Lin Fang ay mas matalino kaysa sa kanya. Gumagamit sila ng parehong kasanayan ngunit maaaring makuha ni Lin Fang ang higit pa sa potensyal nito. Paano niya malalaman na pinag-aralan ni Lin Fang ang tunay at kumpletong pamamaraan? Ang lakas na iyon. Hindi makapagsalita ang mga tao. Si Lin Fang ay may ganap na lakas at tila may kakayahang durugan ng lupa. Kailangan ko bang ibalik kayong lahat sa inyong pintuan? Sabi ni Lin Fang habang nakatitig sa lahat ng tao sa di kalayuan na nakahiga at gumagapang sa lupa. Ang mga taong iyon ay lahat ay nasugatan ng walang pagbubukod at ang kanilang mga mukha ay mukhang kahindak-hindak. Lin Fang, hindi ka pababayaan ni Tianshu. Sabi ng crowd habang paalis. Naglakad si Jun Moshi at ang iba papatungo kay Lin Fang at pinanood ang pag-alis ng mga taong iyon. Lin Fang, dumating ang mga taong iyon dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan. Siguro wala silang karapatang puntahan ka at sisihin ka, pero ngayon may dahilan na sila. Sabi ni Jun Moshi sa mahinang boses.
Kahit na ang mga tao ni Tianqi ay nagkakaisa, si Lin Fang ay may hindi kapani-paniwalang mga lihim na maaaring makaakit ng atensyon ng mga tao. Si Lin Fang ay si Lin Fang kung tutusin. Kung siya ay isang Zun cultivator sa Tianqi, walang sino man ang magsasabi ng kahit ano. Iba ang sitwasyon ni Lin Fang, malakas siya ngunit hindi siya isang pangunahing miyembro ng imperyo. Maaaring sabihin ng ilang tao na ang mga kayamanang iyon ay mas makakabuti sa mga kamay ng ibang tao mula sa Tianqi. Hindi magtatagal bago dumating ang mas malalakas na cultivator mula sa Tianshu upang maghiganti. Alam ko, malayo na ang narating nila kaya anong silbi ng pagtatago ng kahit ano. Sagot ni Lin Fang. Sinubukan man niyang magtago ay hindi siya makatakas. Hindi kailangang maging magalang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 840, pagdurog ng Tianqi Layer Cultivator. Sa likod ng palasyo ay mga normal na bahay, mukhang ordinaryo at medyo kalmado. Sa Tianqi, ang mga tao ay pinahahalagahan at librero maaari silang pumunta at umalis ayon sa gusto nila. Halimbawa, ang ginawa ni Bai Lishi nang magpalit ng kanyang grupo, ay pinayagan. Maraming tao ang dumarating at umaalis. Kaya naman, medyo hindi kinaugalian si Chi. Ang tatlong Zun cultivator ay hindi nagtanong ng anuman tungkol sa nangyari, sila ay nagsasanay lamang sa paglilinang at pinagbubuti ang kanilang sarili. Kung mas malakas sila, mas maaakit ng kanilang imperyo ang malalakas na cultivator. May isang simpleng mukhang snow cultivator na nakaupo sa snow, medyo kalmado at payapa siya. Ikaw ay bumalik. Binuksan ng snow cultivator ang kanyang mga mata at nakita si Lin Fang na naglalakad palapit sa kanya. Bahagya itong tumanggo sa kanya. Master. Sabi ni Lin Fang habang tumatango, mukhang may gusto siyang sabihin. Walang pakialam na umiling ang Zun cultivator at pinutol si Lin Fang. Alam ko na ang mga bagay na iyon. Sila ay mga mapagmataas na disipulo lamang at ang kanilang pag-uugali ay hindi ang pinakamahusay, sa katunayan. Pero pinatay mo ang mga kapwa alagad at gusto nilang makaganti, normal lang yan. Pinalibutan nila ang buong palasyo, ito ay hindi kapani-paniwalang walang galang. Sabi ni Lin Fang, yung mga taong sobrang proud lagi, so normal lang, mayroong iba't ibang uri ng pagmamataas. Tingnan mo si Tianqi Zhu, ganap na siyang nagbago dahil dumaan siya sa mga hindi kapani-paniwalang karanasan, naharap siya sa kamatayan at mga panganib. Sa ganitong mga kondisyon, ang isa ay palaging mature. Ngayon ay hindi na siya nagmamalaki gaya ng dati dahil alam niyang napakaraming henyo doon. Mahinahong sabi ng matanda, bago'y dinagdag. Lin Fang, hindi ka matatalo ng mga taong kapareho mo ngayon, ngunit hindi ka nagmamalaki dahil dito. Hinarap mo ang mga panganib at maraming beses mong itinaya ang iyong buhay para makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Kung may magmamalaki sa harap mo, maaapektuhan din ang pride mo. Hindi naman masama, kayang ilabas ng pride ang potential ng isang tao. Kapag ang mga tao ay mapagmataas, susubukan nilang maging mas malakas. Si Lin Fang ay nakikinig ng mabuti at tumanggo. Malalim ang pananaw ng matanda sa buhay. Kinukab nila ang palasyo at binugbog mo sila. Iyon ang presyo. Itinuro mo sa kanila ang isang leksyon at sana ay tigilan na nila ang walang kahihiyan at magsimulang kumilos ng may tapang. Tumiti si Lin Fang ng pilit at umiling. Ang talumpati ng matanda ay nawalan ng imak kay Lin Fang. Sa pagkakataong ito, nakakuha ka ng malalaking kayamanan sa mahiwagang mundo at naging mas malakas ka. Dapat mong ikulong ang iyong sarili sa isang silid at magsanay sa paglilinang upang makapasok sa Tianqi Layer. Sabi ng matanda. Hindi niya pinag-usapan ang mga kayamanan ni Lin Fang at hindi siya tinanong kung ano ang nahanap niya. Ang nahanap ni Lin Fang ay kanya. Tahimik na nagpapasalamat si Lin Fang para dito. Ang Tianqi ay isang kahangahangang lugar salamat sa gayong mga tao. Sige. Tumanggo si Lin Fang. Nais ng matanda na makapasok si Lin Fang sa layer ng Tianqi at maging mas malakas. Kinailangan ni Lin Fang na mag-concentrate at magsanay. Pagkatapos ay babalik siya sa Zuyu minsan at malamang na bumalik sa Blackwind Mountain. Lin Fang, umalis ka dito. Sa pagkakataong iyon, isang boses ang maririnig sa di kalayuan. Mukhang nagulat si Lin Fang at kumislap ang malamig na ilaw sa kanyang mga mata. May sumasabog na lakas sa kapitan. Sinulyapan ni Lin Fang ang Zun cultivator na pagkatapos ay dahan-daang pumikit. Hindi siya nag-aalala. Lumabas ka, lumabas ka. Umaalingaw ang boses na iyon at nanginginig ang kapaligiran. Tianqi Layer. Tumingin si Lin Fang sa direksyon ng palasyo at tumayo. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere at bumalik sa harapan ng palasyo. Ang tumatawag sa kanya ay isang binata, isang cultivator ng Tianqi Layer. Mukha siyang makapangyarihan at malakas. Nasa likuran niya ang lahat ng mga taong natalo ni Lin Fang noon. Siya si Lin Fang. Sabi ng isang tao. Ang binata ay tumingin kay Lin Fang at sinabing, pinatay mo ang aking mga tao, at ngayon sinabi mo sa kanila na asar. Si Tianqi ay walang ganoong kawalang galang na bata sa loob ng mahabang panahon. Naparito ka ba para ipaghiganti sila? Tanong ni Lin Fang sa Tian level cultivator. Si Lin Fang ay may kakaibang sensasyon, na parang ang cultivator na iyon ay nakalusot lamang sa Tianqi Layer, ang kanyang chi ay kakaiba. Ibabalik kita sa Tianshu para mahatulan ka at makapaghiganti. Sabi ng cultivator habang malamig na nakangiti. Paano sila maghihiganti? Tanong ni Lin Fang. Iniisip mo pa ba na mabubuhay ka pa?
Tumiti si Linfang. Dahil mamamatay na ako, maglaban tayo ngayon. Bakit mo ako dinala doon bago pa tayo makapagpalitan ng ilang suntok? Iniisip ng binata, may nagsabi sa kanya na si Linfang ay nagtataglay ng mga mahalagang kayamanan. Ang dami mong kalokohan. Sabi ng binata bago idinagdag. Nabalitaan ko na hindi ganoon kaganda ang antas ng iyong paglilinang. Hahayaan kitang suntukin ako ng 3 beses bago ako lumaban. Ang cultivator na iyon ng TNT layer ay maaaring humiram ng lakas ng langit at lupa. Ang isang cultivator ng Zuan Chi layer ay walang halaga kumpara sa kanya, ang agwat sa pagitan nila ay masyadong malaki. Gayunpaman, ngumiti si Linfang. 3 suntok. Sige, tinatanggap ko ang alok mo. Tumiti si Linfang at dahan-dahang naglakad patungo sa binata. Isang cultivator ng unang layer ng TNT ang hahayaan siyang suntukin siya ng 3 beses bago umatake. Ang mga tao sa likod ni Linfang ay hindi alam kung ano ang sasabihin, kaawa-awang binata. Nagawa ni Linfang na patayin ang mga cultivator ng TNT layer bago umalis sa misteryosong mundo. Ngayon, si Linfang ay naging mas malakas mula noon. Siguro, kung lumaban ng buong lakas ang binata, nagkaroon sana siya ng pagkakataong mabuhay. Ngunit, hahayaan niyang suntukin siya ni Linfang ng 3 beses, nililigawan lang niya si kamatayan. Ang binata ay naglabas ng ilang chi na sumugod sa kalangitan at sumanib dito. Kumikislap ang buong katawan niya habang kalmadong naghihintay na masuntok. Handa ka na ba? Tanong ni Linfang. Halika, sa tingin mo ba ay babawiin ko ang aking mga salita sa harap ng isang cultivator ng Zuan Chi layer? Galit na sabi ng binata. Hinamak niya si Linfang. Nang matapos siyang magsalita ay isang nakakatakot na kulog ang tumunog. Naramdaman ng binata ang malakas na ihip ng hangin sa kanyang katawan. Ang kamao ni Linfang ay naging itim at naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Bagamat hindi pa dumarating ang suntok ni Linfang, nararamdaman na ng binata ang nakakatakot na lakas. Naku! Ang ekspresyon ng mukha ng binata ay nagbago ng husto nang ang kamao ni Linfang ay malapit nang bumangga sa kanya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang suntok ni Linfang ay bumagsak sa kanya, ang kanyang mga buto ay nabasag, ang dugo ay tumalsik kung saan-saan at siya ay agad na natangay sa malayo. Ang mga tao ni Tianshu ay nabigla habang pinapanood ang kanilang manlalaban na lumipad. Walang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga cultivator ng layer ng Tianchi. Ganon din siya, nabugbog din siya. Ang binata ay nagbigay ng nakakakilabot na tili at napaungol na parang lobo. Ang lahat ng kanyang mga buto ay nabali at ang kanyang mga laman loob ay naduraj. Kung makayanan mo ang 2 suntok ay ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, mawala ka, sabi ni Linfang habang tumatalon patungo sa binata. Sinipa niya ito gamit ang kanang paa at tumambad sa malayo ang silhouette ng binata na bumagsak sa bundok.